Hi everyone! It's Emmy Grace, isang homeschooling mompreneur na kumikita habang nasa bahay, and welcome back to my channel. So today, nakikita nyo itong mga paper cutter na nasa table natin. It's because magre-review tayo at magko-compare ng ating mga paper cutter na ginagamit dito sa Graceful Homeschooling. By the way, meron akong isang review video na ginawa para doon sa ream cutter natin. So hindi na natin ito sasama dito dahil nagawan ko na siya ng review. So ilalagay ko na lang yung link ng review ng ating ream cutter down in the description box or dito sa ating card para mapanood nyo after this video. Okay, so dalawa yung paper cutter na i-review natin at i-compare natin today. So ito yung this one. So ito yung tinatawag na paper cutter or paper trimmer. So ito ay ganyan siya, yung inaangat and then binababa lang siya. So, yan yung isang paper cutter na ginagamit natin dito. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura nito at kung paano siya ginagamit. And then, another paper cutter na ginagamit natin dito sa Graceful Homeschooling ay this one. Ito ay tinatawag na rotary paper cutter. So, rotary siya. It's because ito ay bilog yung kanyang cutter and pinupush lang yan at pinupull para tayo ay makapag-cut ng paper. So, yan. Tapos may extra yan na nasa ilalim, may extra na cutter, tama ba? Or blade dyan sa ilalim nito para mapapalitan natin yung blade natin. So, yan yung i-compare natin today. By the way, a little kwento lang. Alam niyo ba na nagsimula lang ako sa ganitong paper cutter? Yung metal pa ha, hindi ito talaga yung pinagsimulan ko, pero metal na paper cutter, pero ganito yung itsura at ganito yung function. Same function, same na paggamit, ito ganito yon, tapos metal lang siya. At ang ginagawa ko noon ay itong mga activity books na kagaya nito. So, yan, ito yung breakthrough product. Dito nagsimula yung Graceful Homeschooling. And ang dami nitong nabenta ko, parang 1,000 na yata or hundreds na mga activity books. Imagine nyo yun, na ganito, no? Hundreds na mga activity books. Tapos ang ginagamit kong pang-cut ay ganito. Wala pa akong ream cutter noon kasi medyo pricey yung ream cutter. So talagang sabi ko, pag-iipunan ko yung ream cutter kasi grabe, ilang ganito yung ginagawa ko para makapag-cut ng mga ganitong activity books. So 4 ito. This one ay tinatawag natin na Graceful Reading Program. It's a progressive reading program na wherein matututo talaga yung mga anak natin na magbasa from hindi pa sila marunong magbasa to matututo sila ng alphabet, kaya tinatawag natin yan na alphabet intervention. Tapos hanggang makakabasa sila ng 3-letter words o yung CVC intervention. Phonics intervention, ito na yung mga merong blends and digraphs. So, yan. And then, hanggang makakabasa na sila ng mga sentences at short paragraphs. So, ito yung ginagawa ko noon dati na mga activity books gamit yung metal na paper cutter. So, imagine nyo yan na kung gaano katagal ko ginagawa yung isang activity book para lang matapos at ma-assemble ko siya dahil nga paper cutter na metal yung ginagamit ko noon. So, maglalagay ako ng itsura noon dyan sa inyong mga screen. So, now, ay magre-review lang muna tayo ng parang separate na review nitong dalawang paper cutter natin. So, unahin na muna natin itong ating paper cutter. Okay, so ito yung ating paper trimmer, close up. Simple lang naman yung ating paper cutter, wala namang masyadong feature dito. Pero isa sa mga favorite ko dito ay itong handle na to. So, pwede mo siyang bitbitin anywhere. So, kung halimbawa sa dining table ka magkakat ng papel, pwede mo siyang bitbitin. Tapos, ito din yung isa sa mga gusto ko, itong part na to. Kasi itong part na to ay, ito yung point of reference mo. Kung halimbawa, marami kang ikakat, at least hindi ka natansya ng tansya. So, ilalagay mo lang yan. Tapos, pwede ka nang mag-cut ng mag-cut. Tapos, ito sobrang talim talaga nito. So, mag-iingat kayo dun sa blade nitong paper cutter na to kasi matalim talaga siya. Now, subukan naman natin siya with our bond paper. So, meron akong 2 sheets of paper dito. Pwede siya sa 3 sheets of paper. Kaya lang, medyo kailangan natin na mapantay talaga siya ng maayos. Kaya naman, 2 sheets of paper na lang ang ina-advise ko na gamitin nyo. Okay, so try na natin siya. Iaangat lang natin yan. Tapos, ito ay naka-resize siya. So, meron na ako dyang border. So, hindi ko siya nilalagay talaga doon sa pinakadulo niya. So, naglalagay ako ng border kasi nire-resize ko lahat ng mga projects natin dito sa Graceful Homeschooling. So, in-adjust ko na ito para yan yung point of reference natin. Tapos,
lagay mo lang magkabila yung iyong mga daliri dyan sa papel natin para magpantay siya. Yan. So, sometimes, kailangan pang ganyan, ulit-ulitin yan. Pero, okay naman yung pagkakakat natin dyan. So, tapusin natin yung lahat ng sides ng ating paper. Tapos, adjust lang natin ulit siya. And then, ikakat na natin. And then, for this side naman, ito medyo madali na kasi nakikita mo na dyan sa magkabilang dulo yung border mo. So, kahit na hindi ka na mag-reference, okay lang. Pero pag marami kang ikakat na mga papel, gamitin mo pa rin yung reference mo. Yan. So, nakat na natin siya ng pantay-pantay. And I really love this paper cutter dahil dito talaga ako din nagsimula sa paper cutter na to. Okay, so yan yung itsura ng ating paper cutter close up. And tatry na natin ito. So dahil ito ay resize siya, so hindi ko magagamit yung ruler guide dito. So ito yung mga ruler guide, makikita nyo, meron dyang mga sizes. Yan. So, yan yung magiging guide nyo kung iyon talaga yung mga sizes ninyo. But for me, hindi kasi yun yung size ko. Kaya, i-resize natin siya. So, now, yan. Tatansyahin nyo lang yan. Pero usually, yung ginagamit ko, pag dito, pantay dito, ibig sabihin, pantay na din yung aking pagkakat dito sa ating paper. Now, what I like about this ay hindi mo na kailangan pang, kagaya kanina, no, yung paper cutter natin, nahihigpitan mo siya. Ito, hawakan mo lang yan kasi meron ka ditong acrylic na plastic. Tapos, yun na din talaga yung magpoprotekta sa kamay mo from the rotary cutter, kasi ini-slide nga ito. Hindi ko masyadong ginagamit ito sa mga paper, pero para lang din makita nyo na pwede din siyang gamitin sa papel, gagamitin natin siya ngayon. So, slide lang yan. Nakita nyo kung gaano siya kadali, no, na ikat dito sa ating sliding or rotary cutter. Tatansyahin lang natin. Well, ito, medyo matagal siyang gawin kasi it takes time talaga na magtansya-tansya. Unlike kanina na meron tayong reference guide. Pero, mas madaling mag-cut dito. At parang ako, mas may confidence ako dito na mag-cut sa cutter na to kesa doon sa paper trimmer kanina. Yan. So, natapos natin. And also, pantay-pantay na din yung ating papel as we cut it dito sa ating sliding or rotary paper cutter. Now, gagamitin naman natin or gagawin natin yung nasa photo paper, no? Ayan. So, para medyo matigas ito. So, titingnan natin or i-compare natin kung ano ba yung mas madaling gamitin pagdating sa mga matitigas or yung matataas na GSM na mga papel. Ito bang rotary cutter or yung paper trimmer natin. Okay, so let's start with this one. So, since ito na yung nandito sa ating table ngayon, tatansyahin lang ulit natin itong ating paper. Pero ako dahil matagal ko na siyang ginagamit, gamay ko na siya kung saan siya itatapat para magpantay. Okay. Yan. So, even yung makapal na GSM, alam niyo ba na kahit yung mga chipboard na makakapal talaga, kaya din nitong ating rotary cutter. Kaya gustong-gusto ko talagang ginagamit to with yung mga makakapal na GSM na mga papel. So, yan. Nakata natin itong ating cover. Now, we will try it with the paper trimmer naman. We'll try it with the paper trimmer. So, the same lang yan. 220 GSM na meron na rin siyang photo top. So, ako medyo challenging ito because hindi ko talaga to natatansya-tansya kung saan tayo magkakat. Okay? So, medyo, for me, nahihirapan ako with the paper trimmer. Okay. Yan. Hindi ko na ito i-adjust dahil isa lang naman yung ikakat natin. Pero kaya pa din. Ayan. Pero medyo hindi ako confident talaga na gamitin ito with yung makakapal na mga projects dahil nga hindi ko siya matansya ng maayos. Unlike doon sa ating rotary na sliding cutter. Okay. Tansyahin lang natin. But you can start with this paper cutter or paper trimmer kasi dito din talaga nagsimula ang graceful homeschooling.
Like yung kinukwento ko kanina. Yan! So, natapos ko na itong ating cover. Pero although meron lang akong mga hindi talaga napantay na mga sides, but we can still use this na paper trimmer kung tayo ay nagsisimula ng ating home-based printing business. So, there you go. Yun yung ating review at comparison ng ating mga paper cutter na itong paper cutter na to, paper trimmer, at itong ating rotary paper cutter. So, nakita nyo kung ano yung mga disadvantages at advantages ng dalawang ito. Now, ano ba ang recommendation ko? So, my recommendation is you get this one, itong rotary paper cutter na to, because it can do a lot of things. So, kaya niya with bond paper, kaya din niya with photo paper, at even kaya niya yung mga chipboard na makakapal na talaga, yung parang hanggang number 40, which is yung 1mm or 1.2mm yata yung number 40 na chipboard, kaya niya nang ikat ng pantay din. Whereas dito sa paper cutter na to, kung ang gagawin nyo naman ay mga bond paper, tapos photo paper, kayang-kaya nito. But I cannot recommend it pag gumagamit na kayo ng chipboard. So, especially, no, kung ang gagawin niyo ng mga paper products ay mga journals, planners na naka-hardbound siya, gagamit na kasi kayo ng chipboard doon. So, ito, pag ginamit nyo to sa chipboard, yung makakapal na talaga, para siyang alam niyo yung nagninisnis siya. Pag sa damit, no, nagninisnis siya. Ganun din sa chipboard. So, hindi ko siya talaga nire-recommend. Pero kung gagawin niyo lang mga soft-bound na mga cover, okay na okay din itong ganitong paper trimmer. Anyway, dito din ako nagsimula sa ganitong paper cutter. Kaya naman, kung kayo ay nag-start pa lang ng inyong home-based printing business, okay na okay din yung ganitong paper cutter. Tapos, mag-ipon kayo para makabili din kayo ng ream cutter. So, there you have it. I hope na nakatulong sa inyo itong video na to, comparison at review ng dalawang paper cutter na ginagamit natin dito sa Graceful Homeschooling. So, thank you so much. Now, kung interested kayo na matutunan lahat ng mga printing tools, kagaya ng mga ito, kung paano kayo mag-create ng mga paper products, like for example, journals, devotionals, planners, mga activity books ng mga bata at iba pang mga paper products, i-check nyo lang yung ating signature course ng tawag ay Papers to Profits. It's a comprehensive guide kung saan tutulungan namin kayo na mag-setup ng inyong home-based printing business. Hindi lang siya basta setup na kapag nakapag-setup na kayo tapos na doon. We will walk together sa ating kumikita habang nasa bahay journey. So, yun yung pangako namin sa inyo. At marami na tayong natulungan ng mga stay-at-home at homeschooling moms na ngayon ay kumikita na rin sila habang nasa bahay.